Nandito na si punong ministro, astig na kalapati, topic dito ka amigo. Punong ministro, Love TV. What's up mga kamigo? Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome back to Punong Ministro Love TV. So ngayong araw ay napakakapal po ng fog, ano mga kamigo, halos di makita yung tower dyan. Dahil ngayon po nga mga kamigo, pinag-training ko ulit si Kokoy. At ito nga po ay paghahanda namin kung matutuloy yung second lap derby sa norte, papuntang kanan, papuntang Isabela, Tugigaraw, mga ganyan mga kamigo. Kaya naghahanda kami. Kaya lang, ito mga kamigo, talagang pahirapan ngayon. Lagi na lang makapalang ulap, makapalang fog. So we'll see kung matutuloy si Kokoy mamaya mga kamigo mag-toss o mag-release. At sigurado, mas makapal din sa bundok mga kamigo pagka ganyan. Okay? Dahil dito nga sa Kapatagan, sobrang kapal ng fog doon pa kaya sa kabundukan, mga kaamigo. Hirap talagang tumiming ng panahon na yan, mga kaamigo. Wala kang papahindian na araw na hindi ganito. Dahil nag-forecast na ako, mga kaamigo, 1 linggong puro ganito uli Wala kailangan mag-training mga kaamigo at parang tutuloy ang second lap kahit ganito ang panahon mga kaamigo. Kaya kailangan natin maghanda para makalaban tayo sa second lap mga kaamigo at may makasurvive ng mga kalapati natin. Sa training pa lang mga kaamigo ko ay kailangan matira matibay mga kaamigo. Kung sino yung uuwi, yun ang ilalaban natin sa second lap. At kung makakasurvive lahat sa training, shampoo ito, okay, ay mailalaban natin sa second lap. Kung ang mga kalapati natin sa training pa lang mauubos na, dahil nga tingnan nyo naman ang panahon mga kaamigo, napakakapal po ng fog. So hindi tayo makakapag-training na maayos yan kapag ganyan, kasi yung magtotos baka hindi rin pakawalan kasi sobrang kapal ng fog mga kaamigo Okay, so abangan natin mamaya kung mag-chat sa akin si Kokoy kung ma-release niya o hindi yung ating mga kalapate. Okay? So, Santa Fe po kami mga kamigo magte-training papuntang Ilagan o papuntang Isabela tong way na to. At nasa bukana ng Kamundukan o nasa itaas lang ng bundok si Kokoy. Sigurado mga kamigo, hindi ko na pinababa sa Santa Fe at delikado ron kasi makapalang fog mga kamigo. So, kailangan sa taas lang ng bundok at delikado, baka hindi makaangat yung mga kalapate sa kapal ng fog. Okay? So, abangan po natin yan mga kamigo mamaya. Let's go. At sana biglang sumilip yung haring araw mamaya at biglang lumiwanag uli tulad nung nangyari nung nakaraan. Biglang lumiwanag, nawala yung fog, nalusaw, at biglang lumiwanag sa tapat ng loop natin. Sana ganun ulit para makauwi yung ating mga kalapate. Let's go. Tingnan natin dito sa may labas mga kamigo. Hindi ako kontento sa CCTV Okay. Mapag talaga mga kamigo. Alas 6 po ng umaga to mga kamigo So dito pa lang kita na natin na sobrang kapal ng fog mga kamiga. Okay? Ayan kapal talaga fog. Hindi kakayanin yata talaga. Pero siyempre, baka biglang sumikat yung haring araw maya-maya, liliwanag din. So mag-aabang lang si Kokoy niyan. Timing lang kailangan talaga mga kamiga. Timing lang. Dahil kung hindi timing talaga, wala. Makapal talaga fog mga kamiga. Diretso dito, makapal. Yan lalo doon sa taas niyan. So may natin landing board, sigurado mas makapal doon, tanaw ng mga tao yun. Pero tayo kasi pag nasa tapat tayo mismo ng fog, hindi halos matanaw Okay? Ayan ganyan lang parang sa gasolinahan Yan. So tingnan natin kung makakapag-release si Kokoy doon sa lugar niya. Baka mamaya dito lang may fog, doon wala, mas maganda. Pero we'll see. Nasa kabundukan na po sigurado niya si Kokoy. Let's go. Many minutes later. Okay, so yun mga kamigo, after ng 30 minutos, medyo lumiwanag ng konti dito, At tingin ko, tuloy-tuloy na yung pagliwanag ng araw mga kamigo dahil nagkukulay blue na dito, Yan, Okay, pero dun sa binibidyohan ni Kokoy ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kamigo, talagang yung bundok, nakasaklob yung ulap mga kamigo. So, panoodin po natin yung kanyang video mga kamigo. So, ito po.
So ayan mga kamigo, napanood nyo yung video ni Kokoy at talagang mag-aantay pa siya ng mga ilang minuto siguro bago sumikat yung haring araw dun sa lugar na yan, sa bundok na yan. At malalaman nyo mamaya update kung makakapag-release ba siya o hindi. Pero tingin ko pag lumiwanag yun, release agad yun si Kokoy mga kamigo. Okay? So abangan po natin yung kanyang update dyan. At yung mga kalapati nga natin ay hinahabol natin sa second lap. Yung training natin mahalaga para sa ating mga kalapati. Let's go. Ang gagawin ko yung ating click, no? Dahil nasira nga ito ni Kokoy, no? At patuloy pa rin na ayaw mag-andar. Pinagawa ko na to pero nasira na naman. Ayaw na naman umandar. Baka ako lobat. So bubuksan natin yung battery niya dyan at i-charge ko. Meron akong charger ng mga battery So dahil dyan mga kamigo, maganda na isikat ng araw, oh. Maliwanag na. Kaya pwede na mag-release siguro si Kokoy dun sa lugar kung nasaan man siya. At dito naman okay. Pero sana may liwanag din dun sa bundok para ma-release niya yung mga kalapate, no? At pagka na-charge ko to, akit na tayo dun sa landing board at mag-aabang na tayo dun mga kamigo. Dito kasi makikita sa aparato ko na to kung lobat na yung battery o hindi. Sa nakikita ko, okay pa naman yung battery. So talagang nasira lang. Ito yung huling gamit ni Kokoy. Pero mas maganda, i-charge na rin natin. Para mas maganda pag na-full charge, saka natin malalaman kung aandar ba ito o hindi. Kasi ayaw umandar mga kamigo. Walang nagano dito sa board. Diyan. Wala Kaya hindi nagamit ni Kokoy ito Nagkulong lang siya ng training ngayon So nasira kasi ni Kokoy ito nung nakarang uwi niya sa Cabiao. Na mga kamigo, nasira yung FI. So pumutok yung mga fuse dito. Kaya ang dami nasira nung nakaraan So pinagawa ko ito sa Honda Service Center. Tapos ganito uli pag na-stack ng 1 linggo tapos ayaw naman umandar, ganito na naman. So pag mamaya malalaman natin kapag ito ayaw pa rin umandar, dadalhin ko ulit sa Honda sa Service Center dito na pinagbilang ko. Okay? Amigo, nag-send uli ng video si Kokoy sa akin at hindi pa rin talaga masikat yung haring araw doon mga kaamigo sa kanyang lugar. Natatabunan pa rin ng mga fog, makapal na fog, walang liliparan yung mga kalapate. At wait pa natin ng ilang minuto. Alas 7 na ng umaga mga kaamigo at ayun, yun nga, inaantay natin yung update sa kanya kung makakapag-release siya doon. Pag sumikat yung araw doon mga kaamigo at lumiwanag na, pwede niya i-release yun mga kaamigo. Suklob na suklob, panoodin po ninyo yung video. Ito po mga kaamigo, let's go. Yan mga kaamigo, dahil nga hindi pa makapag-release si Kokoy, wait natin ma-full charge ito. Kapag hindi pa rin gumana at hindi pa rin umilaw yung board nito, dadaling ko na ito sa service center mamaya pagdating ni Kokoy, ayan mga kamigo, may tulak na lang. At yung big bike ko nga din, hindi napapaandar. Ayan po mga kamigo, sobrang busy natin araw-araw, kaya naman hindi natin maaasikaso na mapaandar yung iba nating mga motor o sasakyan. Sige, ito, na-stack ito after nung may pagawa. Hindi ko muna pinagamit kay Kokoy ito dahil wala naman training. 2 linggong walang club race mga kami, walang training. So pahinga yung mga motor natin. Mga kamigo, naibalik ko na yung lahat ng takip, pati yung mga tornilyo. It's time na subukan naman natin kung aandar itong ating motor. Full charge na bilis lang na puno dahil okay naman ang battery pala mga kamigo Okay, wala talaga Ayan, may sira talaga mga kamigo. Kabago pa ng motor Okay, so nandito na tayo mga kamigo at yung mga kalapati natin ay hindi pa ma-release Okay na kanina yung panahon Sa ilang minuto lang nag-cover ulit ang mga liwanag Wala na naman liwanag mga kamigo. Same lang no nakaraan Doon na naman yung liwanag sa Kabanatuan. Hindi mabitawan din ni Kokoy at ganito rin sa bundok mga kaamigo Mas makapal pa, walang dadaanan yung mga kalapate. Hirap talaga mag-training ngayon. Yung panahon kasi. At lagi ganyan ang panahon yan, tag-ulan. Kaya swertihan lang yung nakakapag-toss talaga ngayon. Okay? So maya-maya, tingnan natin kung gaganda panahon at mamaya ipapareleasean natin ayan yung haring araw sumisilip-silip lang ng konti sa manipis na ulap. Mababa yung ulap mga kamigo kaya ganyan Okay.
So tingnan natin. At baka mamaya pag lumiwanag dun kay Kokoy, pabibitaw ko na kahit dito medyo madilim konti. Ganyan lang din nung nakaraang uwi nila eh. Pero ang importante kasi dun sa pagtotosa ni Kokoy yung bundok. Para matandaan nila yung kabundukan mga kaamigo, kailangan medyo may konting liwanag dun bago i-release yung mga kalapati natin, ano? O yan, wala eh. Talagang ganyan eh. Swertihan na lang talaga. Survivor na lang talaga ang mailalaban natin. In case na mabitaw ni Coco yan, wala tayong kasiguraduhan kung makakauwi lahat yung siyam na yan mga kaamigo. Kasi siyempre, kita nyo, hirap din ang kalagayan ng mga nag-ate training, ano? Maagang umaalis, napupuyat, napapagod, diba? Pagkabitaw nun, uuwi na, drive uli, pabalik, ganun yan. Kaya sakripisyo talaga. Kaya kapag hindi natutuloy ang club race, talagang malungkot ang mga pansyir at mga kalapate. Sayang kasi yung naipondo ng training, naipondo mong pagod, puyat, gastos. Tapos biglang hinto dahil nga sa panahon at mga taong naiinggit. O yan ang nangyari. So dahil nahinto, obligado na naman tayo mag-training ng ating mga kalapate. Dahil nga siyempre, second lap derby na. Baka Isabela to, Santiago, okay? O Kawayan, Isabela, mga ganon. Baka malayo eh. Kasi delikado yung mga kalapati natin. Bihira lang nakakasurvive sa ganon. Bigla ang malayo yung club race. Ano? Pero tingnan natin, update natin kayo kung sakaling may makasurvive sa mga kalapati natin na to. At makauwi sila o makauwi lahat. Mabawasan man o hindi. Depende po sa training na to mga kaamigo. So wala tayong choice kundi bitawan sila mamaya. At hindi ko napapaatrasin si Kokoy doon sa kabundukan kasi kailangan natin mag-training mga kaamigo at yung mga kalapati natin ay walang tos yan. Okay? Buti nga nakauwi noong nakaraan, nung isinabi niya sa Karanglan. Pero ngayon mga kaamigo, nasa taas siya ng Santa Fe. Ayan o. Sobra po ang ulap dyan sa may bandang Santa Fe na yan o. Ayan o, sa tower na yan eh. Karanglan, Santa Fe, yan. Dyan banda yan mga kaamigo, sa lugar na yan. Yung mga bundok dyan na nakikita noon. O dyan yun, nakokoberan yan mga kaamigo. Okay, so abangan natin. At kung sakaling lumiwanag dun sa lugar ni Kokoy, papabitawan na natin yon. At dito naman, kaya na nang umuwi ng mga kalapati natin basta nasa Kapatagan. At maliwanag naman ng konti dito sa may Kabanatuan. So same lang nung nakaraan mga kaamigo. So abangan po natin yan. More moments later. Okay, so yan mga kaamigo. At maganda na yung sikat ng araw at nawala na po yung mga fog. Makapal na ulap kanina at nahawi po dito sa tapat ng loob natin. Siguro naman si Kokoy ngayon makakapag-release na ng kalapate mga kaamigo. At sana doon sa kinalalagyan ni Kokoy ngayon makakita si Kokoy ng konting liwanag at na mapakawalan na. Kasi hindi niya mapakawalan yung mga kalapate natin mga kaamigo. Dahil nga nasukluban siya ng ulap doon sa kabundukan kanina. So abangan po natin. At maya maya po ay mag-update ako sa inyo. Sana mapakawalan na. Kasi sumikat na araw dito sa atin. Maganda na Nawala na yung hamog, nawala na yung lahat ng klaseng ulap dito na malapit sa atin na nagpapawala sa araw kanina. Ngayon, sikat na po yung araw mga kaamigo. A few minutes later. Update sa ating mga kalapate, napawala na po mga kaamigo. Pinilit ko na si Kokoy na i-release yung kalapate. Okay? So para matuto yung kalapate natin sa madilim na panahon na yan. Total naman, wala namang labanan ngayon na hindi umuulan. Hindi maulap ang kapaligiran natin. Puro ganun ang labanan. Kaya kailangan matuto yung mga kalapati natin. Sa mga ganyang panahon mga kaamigo. Diba? Wala naman labanan din. Puro sikat ng araw mga kaamigo. Kaya kailangan i-release niya na yun. So abangan po natin at na-release na po mga kaamigo yung ating mga kalapati. Ang inaasahan ko na lang, umuwi yung mga ibon natin para mayroon tayong ikarga sa mga susunod na training o second lap derby. Okay? So abangan po natin mga kaamigo. Let's go! Many minutes later. Nandiyan po si Kokoy ngayon mga kaamigo sa lugar na yan. At sana makauwi yung mga ibon natin, So sa lugar na dadaanan, maulap po mga kaamigo. Tulad yan, makakapal na ulap yan. Pero dito pag lumugar na dito sa amin atin, maliwanag na po. Sigurado yung mga kalapati natin sumisibat na yan pauwi dito. Doon lang, makasurvive lang doon mga kaamigo. Okay na sa akin. Makasurvive lang sa makakapal na ulap na yan na dadaanan. At makakauwi na po yung ibon natin sa training, okay? So training lang, makasurvive sa mga kalapati natin, yun ang itutuloy natin ang laban. Pag walang nakasurvive, nawala lahat, goodbye North Derby Race. Magpo-focus na tayo sa pang south natin mga kaamigo. Okay? So abangan po natin mga kaamigo at na-release na yun. Mga 30 to 40 minutes o hanggang 50 minutes nandito na yan mga kaamigo. Let's go. Mga kaamigo,
mga kalapati natin, oh. May kasama pang white flight, oh. Dalawa. Atin na kaya ito? Oh, ayan na po mga ka-amigo. May kasama pa mga white flight, ah. Oh, karaming kasama, mga kalapati natin, mga ka-amigo. Ba't ba ganon? Suk. Daming dagit, mga ka-amigo. Oh, 5 kagad itong bumaba sa atin. Ayun, oh. Naligaw din yun. Oh, 6. Yun napasabay. Ayun, oh. Lumayo na yung 6, oh. Bababa dito yun. Oh, ayan. Hindi ko alam kung ilan tuloy yung bumaba dito sa mga kalapati natin. Pero nandiyan na sila, mga ka-amigo. Ayan, oh. Pati itim. Ayan. Pasok na, Black Bar. Oh, yung lumilipad kanina dito, ayan, bumalik na, ayan, oh. Ayan. Ayan sila, oh. 6 yan. Umuwi na kayo sa mga loft ninyo. Okay na yung hinatid niyo yung kalapati ko dito. Ayos yun, bisita natin mga kami ko. Hinatid dito sa loft yung mga kalapati natin, oh. Kaya lang, balik-balik naman sila rito. Oras na maihatid nila yung mga kalapati natin, ano. Oh, ayan, oh. Mabalik dito. Ayos, salamat sa inyo, ha. Hinatid po yung mga kalapati natin dito. Very good. Ibig sabihin lang yan, mga kamigo, yung mga kalapati natin, leader. Ito, mga follower lang ito. Hinatid yung kalapati natin, ha. Ayan, oh, salamat sa inyo, ha, mga kaibigan. Umuwi na kayo. Ayan, papunta na po ng Santa Rosa, mga kamigo. Oh, yun na po, mga kamigo. Hinatid yung iba natin kalapati. Pero siyam nga po yan. Hindi ko lang alam kung ilan yung dumating, ano. Ayun, oh, papunta ng Cabanatuan, mga kamigo. Ilan yung dumating natin? Ilan? Ayan, oh, papunta Cabanatuan na po yung naghatid ang ating mga kalapati, oh. Ipin nyo yun. May mga followers pala tayong mga kalapati sa mga kalapati rin natin, ha, mga kamigo, ha. Oh. Kala ko sila na yun, mga kamigo, pero hindi pala, ha? Mga naghatid lang pala sa kalapati natin. Hinatid yung mga ibon natin dito na mga anghel. Okay? 6 na anghel po yung naghatid sa kalapati natin dito. So, ilan yung umuwi, Jasley? Ha? 6. So, 3 na lang yung wala, mga kamigo. Baka susunduin pa yung 3 nating kalapati dyan sa daan. Okay? So, 3 pa yung iniintay natin, mga kamigo. At hindi ko na nakita masyado yung paglanding nila dito kanina. At dahil nga tinitingnan ko yung iba. Aba, yung mata ko nasa taas. Pero yung mga kalapate, dumapo na dito yung karamihan. So, kayo ang nakanood nun, mga kamigo. At ako, yung mata ko nandun lang sa mga kalapate. Alright. At akala ko, siyam, yung kalapati natin na bababa. Hindi pala, 6 lang. So, meron 3 naiwan pa sa daan, mga kamigo. At yun ang susunduin siguro nung 6 pa na yun. Okay? So, abang-abang po tayo, mga kamigo. At yung mga kalapati natin ay meron pa tayong kakarga sa susunod. 6 po. May 3 pa tayo inaantay. Let's go. Ayan, mga kamigo, patuloy pa rin tayo sa pag-aantay sa ating 3 kalapate, no? Meron tayong 2 kalapati na babae na wala pa at 1 lalaki. Okay? So, makapal po talaga kasi yung ulap dito sa ating kapaligiran at baka nalayo sila o naligaw sila ng daan at hindi po makabalik agad dito. Pasalamat ako dito sa may 6 na naghatid ng kalapati natin dito. 6 din yung naghatid, 6 din yung nakauwi, mga kamigo, Okay? So, ayan, yung papunta ng Cabiao, Gapan, okay? At Bulacan, yan, yung kabilang tower na yan, mga kamigo. Makapal ang kaulapan dyan, ano? So, nakakasikat lang yung araw dito, mga kamigo, sa mga siwang-siwang ng ulap. Okay? So, yan, mga kamigo. At sana makauwi pa rin yung 3 natin para siyam pa rin yung ikakarga natin sa training sa second lap derby, no? So, ayan, mga kamigo, abang-abang lang tayo dito at medyo lumiliwa-liwanag na rin naman dito sa ating loft at nagkakaroon na ng kulay blue dyan. Ayan, no? Diba? Tuloy-tuloy na sana. Yung sikat ng araw, mga kamigo, nakasiwang dito sa ulap. Ayan, no? Walang sikat ng araw, mga kamigo, nakatago dyan. Ayan, mga kamigo, bumaba muna ako saglit at ako sumasakit na naman yung aking paa, kaya dito muna ako magmonitor sa ating CCTV. Gayun pa man, mga kamigo, nakita nyo, sobra ng kapal ng ulap, ano? Yung mga taga Cabiao, mga taga Gapan, okay, San Antonio, ay halos kalahati lang ay nakauwi sa kanilang training ngayong araw kasabay namin, ano? At yun nga, mga kamigo, sana makauwi mga kalapati namin para marami pa rin na makapagsakay sa derby, ano? At
Wala naman pamimilian niya kasi mga kamigo. Lahat naman ng araw, ganito, maulan, maulap. Okay? Pahirapan po talaga ang norte ngayon. At ito nga, talagang kailangan nating pagdaanan. Ano? At kung gusto nating manalo, kailangan sakripisyo. Survivor. Yung survivor natin sa mga ganitong training, yun ang maglalaban sa atin sa derby, no, mga kaamigo. So, ngayon, nag-aabang pa po tayo. 3 po yung ating wala pang kalapate. At sana makauwi na, no, mga kaamigo. Dahil siyempre, para makapagpahinga na rin sila. Ayun, no? Parang may naulinigan ako isang kalapate dyan, mga kaamigo, eh. Ayan, no? Sakto yan, no? May dumating tayo isang ibon, mga kaamigo. Nandyan lang, no? Tingnan natin, ha? Abangan natin. Tumabi na dito. Ayan. Ayan na po, mga kaamigo, si Santa Ana. Si Santa Ana ngayon, mga kaamigo. O, kabilis pumasok. Gutom na yan, mga kaamigo. So, isang babae dumating. Meron pa tayo nawawalang isang babae at isang lalaki. Yun. Doon nakapito na tayo, mga kaamigo. Ganun lang maganda yun. Tsaga-tsaga lang at uuwi din yan, eh. Pagka nalalayo lang kasi, mga kaamigo, eh. Nahihila ng ibang kalapate pag may nakita. O kaya, bumaba na sila sa sobrang hirap nila sa paglipad. Dahil nga, mga kaamigo, yung ulap, kapal po, mga kaamigo. Talagang walang pamimilian. Kaya naman, safe lang na makauwi mga ibon natin, lalo na sa training na ganito. Masaya na, mga kaamigo. Okay? Mga kaamigo, pinalabas natin dito yung ating lahat ng kalapate. Ano? So, kasi nga, mga kaamigo, ay naglulugon na. Yung karamihan sa mga kalapate natin, mga kaamigo, biglang naglugon, no? So, yung huling dumating kanina, mga kaamigo, si Santa Ana. Ayan. Yung nanay niya, nasa baba, yung kapatid ni Quatro. Okay? At syempre, mga kaamigo, ito yung isang huling dumating. Okay? So, yan po, mga kaamigo. Bali, 8 na sila. Ayan, no? So, alam nyo ba kung sino nawawala, mga kaamigo? Meron tayo nawawalang isa. At walang iba kung hindi si Jet Fighter, mga kaamigo. Isa rin sa naglulugon yun, eh. So, siguro talagang masakit lang yung katawan talaga ni Jet Fighter, kaya tumukod yun, mga kaamigo. Hindi pa siya umuwi, oh. Wala pa po si Jet Fighter dito, mga kaamigo. Yan, oh. 8 lang sila. Hindi pa umuwi, mga kaamigo. Kaya yun ang hihintayin natin. Makauwi pa ba si Jet Fighter, mga kaamigo? Walang kasiguraduhan kung makakauwi pa si Jet Fighter o hindi na. Kasi delikado rin doon sa pinagpakawalan. Maraming doon, falcon, mga kaamigo, sa kabundukan. At isa pa, baka napalayo si Jet Fighter o wag naman sanang maaksidente, pero sana makauwi pa rin, ano? So, abang-abangan lang po natin yan, mga kamigo. So, 8 of 9 tayo sa ating training ngayon sa kabundukan, mga kamigo. Let's go. 1 hour later. Okay, so yun, mga kamigo, dumating din si Jet Fighter. Medyo tanghali nang dumating ito, mga kamigo. Talagang naglulugon to, eh. Hindi ito po pwede na isama sa karera kapag ganito. Kailangan to, gumulang yung balahibo nito. Masakit ang katawan nito, mga kamigo. Nyo. Kaya si Jet Fighter na late. Kalapit lang nung tos, eh. Okay, so yan, mga kamigo. Pero maganda sigurado katawan nito kahit hindi ko to hipuin, kasi hindi nagbabago katawan ni Jet Fighter. Ang problema lang, naglulugon, mga kamigo. With punong ministro, Love TV.